Ito naman tayo, mga kababayan, kay FL Lisa. So, tapos na tayo dyan kay Harry Roque. Diyos mio, Marimar. Harry Roque na yan. Dito tayo kay FL Lisa. Kay First Lady Lisa at kay BBM. Ang sabi nitong vlogger na kalbo na panot si Den Chase, no? Na si FL Lisa daw ay nakulong. Ngayon, nag-iba ng statement yung panot. Naalala nyo yung baklang panot na nasa California na nagsabing nahuli daw si F. Elisa na nakulong? Sabi niya, my God, natatakot ako. Nag-iba na ng statement ang kapulisan. Eto na, mga kababayan. Nag-iba daw ng statement ang kapulisan na nilabas ng Amerika. Statement daw ng Pulis Amerika. FL Lisa nakulong. Ito mga kababayan. Sabi dito ni Den Chase, yung kalbo na bakla na nagsabing hawak daw niyang ebidensya na nakulong si FL Lisa sa pamamagitan ng pagkamatay ni ang tawag doon, Tutangko ba yon? Tantuko, yung may-ari ng Rastans. Tantuko. So ang sabi niya, nag-iba daw ang statement ni F. Elisa. Hanapin natin siya sa Facebook mga kababayan. Hindi, statement ng pulis sa Amerika. Hanapin natin. Ngayon makikita natin itong kasinungalingan ng baklang kalbo. Ito siya, Den Chase. Hanapin ko lang Den Chase. Si baklang kalbo. Sabi niya, nagbago daw. Ito pakinggan yung mga kababayan of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na binibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinagsaming video sa amin po na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po she's back and ready for a meeting. Pakinggan yung kalbo. Di ba? Ang sa daw? Ang sa ingon? Ang sa daw? Ingon siya pag pizza G's o Lunes pizza G's, di ba? Kiba ba mo nga nakita ng patay nga lawas pizza Otso sa pagsabado? So, guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha. Diri man hitabo, duol man kini sa mua. Beverly Hilton. Yun daw pangyayaring namatay si Paulo Tantoco, pizza 8. Pizza G's daw nakauwi si F. Elisa. Sabi nung baklang kalbo. So ngayon, meron akong ipakita sa inyong proof, mga kababayan, na ang sabi niya, nakulong daw si F. Elisa at hindi daw makakauwi sa Pilipinas. Klaruhin lang po natin. Kasi nga, kung totoo man na nakulong si F. Elisa, hindi dapat tinitigilan ni Maharlika yung issue na yan. Hindi dapat tinitigilan ni Harry Roque yung issue na yan. Bakit walang issue si Maharlika at si Harry Roque patungkol sa pagkakulong ni F. Elisa? Alam mo, sa totoo lang, Den Chase, kung totoong pangalan mo yan, may possibility na pwede kang maikulong yan. Pwede kang maipa-deport sa Pilipinas. Kung hindi ka kung US citizen ka na, walang problema. Kung nag-dual ka, matitrace ka. So ngayon mga kababayan, F. Elisa, food fair. Makukulat kayo dito, nakakulong ba daw, hindi makakauwi-uwi, hindi daw makakalabas-labas. Ano ito? And gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and William Vincent Marcos. Ayun, 1 day ago lang yan sa food fair. Ano sasabihin ninyo dyan? Hindi nakauwi kasi nakulong. Ayan si First Lady naglalakad. Sino ba to? Ayan lalabas si First Lady dyan. Ayan si BBM. Magka-cutting of ribbon sila. Ayan si First Lady. Asan yung sabi niyo nakakulong? 1 day ago yan, PTV News. Paano yan? Den Chase. Paano yan, mga DDS?
na bakit hindi daw lalabas si First Lady, hindi daw magpapakita at mag-live. Food fair yan, oh, food fair. Di ba? National Food Fair. At this point, we shall witness the President together with the First Lady as they lead the ribbon cutting for the DTI Bagong Pilipinas National Food Fair 2025. Diba? They are joined by DTI Secretary Maria Cristina Alteguer Roque, DOT Secretary Maria Esperanza Cristina Frasco, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, and of course, SM Investments Corporation Vice Chairperson Teresita C. Coson. Ngayon sasabihin ninyo na nakakulong. Puro kahihiyan ang nilalabas ninyo, mga DDS. Puro kahihiyan, sa totoo lang. Tapos tignan nyo ha, nakita nila na lumabas si First Lady Lisa kasama si BBM. Alam nyo ang sagot nitong baklang panot. Ito si Jen Chase. Nag-iba daw ang statement ng kapulisan sa Amerika. Ito na. Ikaw, alam mo sa totoo lang, Jen Chase, matakot ka na. Bakla ka na nga, fake news ka pa. Alam mo yung ulo mo, mukha kang octopus. Sa totoo lang, ito na, nagbago daw. Nagbago daw ang tawag dito, statement ng kapulisan. Ito na, mga kababayan. Ayaw og sigig yaw-yaw diha na pinawati. Butangi unsa nag-supply gapas betadine ang mga hospital. Sabi niya, ito na mga kababayan, nag-iba daw ang ihip ng, wait lang ha, anong pangalan nitong vlogger na to? May vlogger ditong nag-send, si POB ba ito? Pinoy Views Opinion. Hanapin natin ha. Nag-iba daw ang statement ng Police America. Kasi daw, hindi daw totoo na may nangyaring ganon. Pinoy Views Opinion. Ayan. Makikita naman natin dito eh. Ito si Pinoy Views Opinion. Hindi tayo titigilan hanggat wala tayong proof. Kasi mahirap na eh. Ito sabi niya, droga pa. Ayan yung kalbong bakla. Droga pa daw. Ito, sabi niya dito, nag-iba daw ang opinion ng Police America. Ito, na-shock ako. Nagkakagapangan na ba? Umandar na ba ang mga kamay ng powers that day? Dahil na-shock po ang ating kababayan, OFW si Chase, mga kababayan, sa mga recent na pangyayari. At nalilito siya dito sa aksyon ng Beverly Hills. Nalito daw siya. At may gagapangan ba daw? Parang nabayaran. Kumbaga, parang nabayaran daw ang kapulisan sa Beverly Hills. Kung bakit daw nakalabas si First Lady Lisa at nandun daw sa Pilipinas. Nag-cutting of ribbons. Na-shock daw siya. Ito na, mga kababayan. Maglibog ko sa content sa email, kaya as you know, I have already acquired. At nalilito ako kung para saan ito, ang content ng email na ito dahil natanggap ko na yung buong detalye galing sa kanila. Documents. Complete. Natanggap ko na ang kompletong dokumento. Account of what had happened on the 8th of March. Complete account of anong nangyari noong 8th of March. Itong hitabo dito. Alam mo, sa totoo lang, Denchis, sa laki ng ulo mo, mukha kang octopus na animal kang malakas ka yumupyop. Ito lang masasabi ko sa'yo, fake news ka na bakla. Huwag ka na magwig-wig kasi yung ulo mo pingi. Alam mo, kadalasan sa mga DDS talaga, no? Si Banat Bay, tignan nyo, bilog ang ulo, tabingi. Ito si Denchis, ganun din, bilog ang ulo, tabingi. Yung kapatid ni Banat Bay, ganun din, bilog ang ulo, tabingi. Bakit halos lahat ng mga DDS vlogger tabingi ang ulo, ang bububo? Mga fake news. Kapatid yata ni Banat Bay ito sa iba eh. Tingnan nyo No? Yung nangyari daw doon. So, napagagawa ko email, yung heading kay response letter. Tapos ngayon, nakatanggap din naman ako ng isang letter, mga kababayan, na ang heading is response letter. Kunya, ibong ko kay, basahan ako late. And then, nagtataka ako. Babasahin ko mamaya. Ito lang matanong ko anong karapatan ni Dane Chase magtanong sa kapulisan dyan sa California, hindi naman siya resource person. Higit sa lahat, hindi siya kamag-anak nung namatay at higit sa lahat, wala siyang rights na magtanong kasi hindi naman siya parte ng intelligence ng gobyerno ng Pilipinas at bakit siya bibigyan ng balita ng kapulisan sa Amerika? Sino ba siya? Di ba? Mga DDS, hindi ba kayo nag-iisip kung sadyang bobo lang actually, bobo naman talaga kayo, no?
Hindi ko na kay kalabanin pagdating diyan. Hindi ba kayo nag-iisip, paano siya bibigyan ng balita mula sa California Police? Hindi naman siya kasangkot at hindi siya kamag-anak or kaano-ano doon kay Paulo Tantoco. Diba? Hindi naman siya kamag-anak at hindi naman siya related doon sa namatay. So bakit siya bibigyan ng impormasyon ng pulis ng California? Kung totoo bang nakulong si First Lady at ano ang dahilan ng pagkamatay ng Vice President ng Rastans? Diba? Paano siya bibigyan? Sino siya para manghingi? Kasi syempre, bago ka bibigyan ng impormasyon ng pulis ngayon, sasabihin agad, kaano-ano nyo po ba yun, sir, yung namatay? Bakit po kayo nanghihingi? Detective po ba kayo? Investigador po ba kayo? Kamag-anak po ba kayo dun sa namatay na si Paulo Tantoco? Di ba? Hindi naman. Bakit siya bibigyan? Wala siyang rights. Di ba? Tapos sasabihin niya, naglibog ako, nahihilo ako, na-shock talaga ako. Bakit ganun ang statement ng pulis? Bakit sino ka ba para bigyan ka ng statement ng pulis? Ayan siya, na-shock daw siya, mga kababayan. Nangarap ng gising. Alam mo, tabingi na nga yung ulo mo, bugo ka pa. Hindi ko alam kung nagkamali ata ang nanay mo sa pagbuntis sa'yo. Parang 6 months lang yata ito Binupusal baby pa ata ito bago lumaki Police America biglang nag-iba ang timpla. Sabing ganun. Sino ba siya para bigyan ng impormasyon ng Police America? Nako. Wala na mga kababayan. Sadyang na talaga. Tigilan na natin yung issue na yan. At least nakita na ninyo, mga loyalista, kakamping, at DDS na mga bobo, tanga-tanga, inutil, ututo, ang paslupa, pangit, mga mahihirap ang lahi. Diba? Na si First Lady Lisa ay nasa Pilipinas nag-cutting of ribbons. No? So, hindi totoo yung mga issue nila na mga kemirot. Diba? So, ito na, mga kababayan. Kita nyo naman. Ito, The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and William Vincent Marcos. Ayun si First Lady naglalakad. Kasi sasabihin ninyo ngayon, nakulong sa Amerika, nakulong sa California. Alam mo, Dinchi, siguro nung bata ka pa lang, ininom ng nanay mo yung buong silin, yung buong tiki-tiki drop. Yung maliit ka pa lang, nasa tiyan ka pa lang yung nanay mo, maintenance niya, buong bote ng tiki-tiki. Hanggang sa paglabas mo at pagpapanganak sa'yo, tiki-tiki buo iniinom mo. Para isang inuman lang, wala ng tubil-tubil pa. Yeah? Wala ng refill-refill. Yan ang diferensya yan ng mga nasa Amerika, katulad nung, siguro itong magulang ni Denchis, kung nanood ka sa akin ngayon, magulang ni Denchis, siguro nung binuntis mo to 6 months pa lang, ininuman mo na ng silin, isang bote na 100 ml, at saka isang garapa ng tiki-tiki. Hanggang sa nung lumabas, hindi lang tiki-tiki ininom mo, pati hilbas at pisaw-pisaw. Alam mo yung mga Bisaya, yung hilbas at pisaw-pisaw, yung nilalaga, tapos pinipiga yung katas, pinainom sa bata, yung kulay green, yung nasa damuhan. Maliit pa lang siguro ito, pinainom mo na ng hilbas at pisaw-pisaw. Maliit pa lang. Buntis pa lang yung nanay nag-inom na ng silin. Kaya ayun, hindi tumangkad. Ang lumaki, ulo, pero walang laman. 6 months pa lang, pinanganak na. Buti nga't nabuhay pa. Nasubrahan sa vitamins. Habang binuntis pa yung nanay na ang uminom ng vitamins. Kaya tignan nyo, advance, nangingialam sa issue dun kay Paulo Tantoco na hindi naman siya kamag-anak, nanghihingi pa ng record sa kapulisan kung anong nangyari, hindi naman siya related. Di ba ang lakas ng amats nito? Adik ka ba, Chase? Diyos ko, hindi yata pulburon ang ginamit mo dyan Siguro ang ginamit mo dyan yung ecstasy tablet Mahilig ka siguro sa party-party dyan Alam nyo minsan yung mga nasa California, lalong-lalo na sa Beverly Hills lalong-lalo na yung mga nasa Beverly Hills, magsilikas na kayo, lumipat na kayo sa sa Bel Air. Wag na kayo dyan sa Beverly Hills. Lumipat kayo sa Bel Air. Mas maganda dun sa Bel Air. Walang mga addict. Tignan nyo si Denchis.
nakatira sa Beverly Hills, California, ecstasy tablet ang ginagamit. Tignan mo, bulok, bungog. Ang ulo, tabingi, lumaki ang kabila. Lumipat kayo sa Bel Air, mas maganda doon. Pangit sa Beverly Hills, maraming Pinoy na addict. Katulad nito mga DDS. Maraming DDS sa Beverly Hills. Ecstasy tablet ang gamit. Matindi. Ang lakas ng tama. Kakaiba. Naku po.